Maxi Scoot talaga ang iyong kursunada. Pero naghahanap ka ng mura at branded pa. Titingnan natin yung mga bagong dating na Maxi Scoot dito sa Suzuki Areza. Pagsanghan Laguna po ito mga ka-riders. Okay, ngayon 2024, i-update po natin yung Suzuki Burgman EX at saka Suzuki Burgman na 125. Napansin ko kasi may mga bagong dating dito sa kanilang store dito po sa Areza Complex. Ayan, nandito po ang Burgman EX. Ito po yung latest nila, itong kulay silver. Ayan, sa mga naghahanap po ng bagong kulay, pasyal lang po dito sa Suzuki Pagsanghan. Ayan, meron na kayong ibang kulay na mapagpipilian. Pero alam nyo, para sa akin mas malakas pa rin ang appeal ng kulay white. Although ito pa rin po yung Burgman na naunang version. Ito po yung 125 na Burgman Street. Yung paliit nga lang po ang gulong sa likod. Ayan, 10 inches lang po yung kanyang mag wheels. Kaya siguro ang solusyon po dito, i-bulky natin yung gulong, magpalit tayo ng mas taba. Tapos aalsin po itong kanyang tire hugger para magamit pa yung clearance para mapalakihan yung gulong, di ba? Kaya discard lang tayo. Pero dito po sa Burgman EX, kita nyo naman, malaki na yung gulong niya. Mas gugwapo pa pag nagpataba pa tayo, di ba? Siguro hanggang 110 by 90. Ewan lang natin pero siguro ito talaga yung standard niyang gulong. And then ito, ngayong 2024 nagdagdag po ng kulay. Kaya lang dito lang po sa Burgman Street 125, meron na po silang kulay red. May nakita po akong kulay blue dito pero sabi ng manager sa loob ay phase out na puro yon. And then meron pang isang kulay, yung stone gray. And then dito nga po sa EX meron tong kulay matte black saka yung bronze. So mamaya i-confirm natin yung mga kulay, hindi po kasi natin kabisado Siguro para sa mga riders natin na naghahanap ng Maxi Scoot pero 125 lang. At ang maganda ho rito, yung presyo niya, less 100k lang po ito. Kaya siyempre pa-priority natin yung may brand na at saka yung budget niya, di ba? Yun lang mga riders, same specs pa rin po siya. At syempre yung presyo, asahan natin, yun pa rin po. At pag naman po nagtaas ng specs, nag-upgrade siya, asahan na natin yung presyo niya, syempre mababago. Medyo tataas din. So, i-review natin ulit yung kanyang specifications ngayong 2024. Okay, unahin po natin dito sa headlight. Full LED po sa headlight ng Burgman EX 125. Pero bulb po yung kanyang turning signals. At ang ganda po ng kanyang mukha, di ba? Yung korte pa lang, futuristic na. Parang kasali siya sa Transformer, di ba? Yan natin alam kung Autobots pa to o Decepticons. Siyempre sa Autobots tayo. Okay, ang linis niya. Wala siyang mga decals. Ang naandito lang po yung emblem na naka-emboss na, naka-chrome. Kaya ang elegant po ng kanyang dating. And then mas lalong naging elegant po ang kanyang looks dahil po dito sa dalawang design na naka-chrome, dito po sa kanyang front face na naka B-shape. Ang ganda po nito lalo na sa gabi pag masisinagan or matatamaan po ng liwanag. And then yung sa likod naman po niya, ayan, ito lang po ang nakalagay, napakalinis yung kanyang model name na Burgman.
And then may sticker dito na Street EX. Then ito meron po siyang isang sticker dito, yung ganyang isa sa features niya. Ito pong Suzuki Eco Performance. Okay, bukod po sa kulay, ang pagkakaiba po ng dalawang version na to, dito po sa Bergman EX125, silver or naka-chrome na po yung kanyang design na pairing sa front face niya. Samantalang dito naman po sa red ay kulay black naman. And then yun nga po, yung gulong niya sa rear, mas malaki po yung diameter ng mag wheels dito sa rear tire po ng Bergman EX. Nasa 12 na rin po ang size niya. Unlike po dun sa Bergman Street 125 na unang version ay digits pa rin po ang kanyang diameter sa mag wheels. Ayan, katibayan po na siya ay tubeless. And then MRF po ang kanyang brand. And then bumagay din yung kulay ng kanyang mag wheels, 'di ba? Kulay gold. At hindi siya basta plain gold, medyo glossy po yung pagka-gold niya, kaya ang lakas po talaga ng dating. Parang yayamanin, 'di ba? At ito yung kanyang futuristic na muffler. Dito po talaga ako bilib, wala akong katulad. Ayan, fully protected po ng kanyang heat guard na plastic. And then itong isa medyo may pagka alloy po ang dating, pero hindi ho, kulay lang po pala, plastic din po siya. And then ayan, medyo malapad po yung kanyang muffler, hindi siya ordinaryong bilog, para siyang korting dahon, di ba, pero bulky. Hanggang dito po sa elbow niya, oh. Naka-protected naman po ng, okay, medyo metal po ang ginamit dito, or plastic din pala, sorry mga kaya, plastic din po pala. Ayan, yung pa rin po, air cooled pa rin po ang kanyang cooling system. Sana magkaroon ng liquid cooled, di ba? Tsaka gawin na rin 4 valve dahil 2 valve lang po ang Bergman EX. Okay, meron po siyang 650 ml na engine oil capacity. At ito, nabigla po ako. Ngayon lang ako nakakita ng napakababang gear oil capacity. 50 ml lang po. Kaya low maintenance po talaga. And then, ganun din po, naka-single-sided pa rin po ang kanyang rear suspension. Yan, maganda naman ang kulay, matte black po, na combine sa glossy black na coil spring. And then, ito maganda sa kanyang CVT. Sa crankcase po, ayan, kitang-kita natin, meron pa rin siyang kickstart. And then, kung maalala nyo, dun po sa version 1 ng Bergman Street, wala pong kill switch yung kanyang side stand. Pero dito po sa version 2 at version 3, ito nga pong Bergman EX, ayan, meron na pong kill switch yung kanyang side stand. Alam nyo, naging vintage looking ang motorsiklo na to dahil sa kanyang kulay na ginamit. Ayan, combined color po ng silver, metallic gray at saka brown. Then yung kanya naman pong upuan sa seat cover, kita nyo naman, no, napaka premium po ng datingan. At sa kulay, vintage na vintage. Two-tone po siya, combined po ng brown at saka black. And then ang ganda po ng kanyang tahi dito sa palibot niya, di ba? Pulidong pulido. And then dito sa gitna, ayan, kulay black din, di ba? Terno-terno naman. And then alam nyo, itong garnish dito na design, ayan po yung naka-chrome. Malaking tulong po yan para sa taillights natin. Halimbawa na mahina yung ating stoplight dito, ayan, magre-reflect po dito yan. Parang iilaw na rin siya ng mas malaki, di ba? Kaya kitang-kita. Okay, all bulb po ang ginamit sa kanyang turning signal, stoplight at taillights. And then ito yung kanyang brand Suzuki, nandito sa ilalim po ng taillights. At ito ang maganda sa kanya, malapad po yung kanyang rear fender kasi wala na ho siya ritong tire hugger dahil nga lumaki na yung diameter ng kanyang mag wheels, kaya tinanggal na rin po siya. So ito, kita nyo may clearance pa naman siya, di ba? Kaya pwede pa tayo magpalit, magdagdag na mas bulky na gulong. And then balik po tayo dito sa kanyang front tire. Meron pong sukat na 90 by 90 by 12. And then yan, MRF din ang kanyang gulong. Siyempre, hindi pwede magkaiba. And then, ang linis din po ng kanyang mag wheels, diba? Simple lang pero maporma talaga ang dating. Hanggang sa telescopic fork na front suspension niya, ayan, matte black po ang kulay. And then meron po reflector yung magkabila ng kanyang fender. Yan, maganda, malapad siya. Walang problema sa talsik ng puti. Then sa ngayon naman po, marami na tayong mabibilhan ng windshield ng visors aftermarket o dito mismo sa Suzuki. Kung gusto nyo po ng mas mahaba, mas babagay po dito dahil bulky naman po ang kanyang body. Then maganda po talaga mag-review pag maliwanag. Kitang-kita natin yung quality ng kanyang paint job. May pagka-glitter siya, 'di ba? Kaya mas matte brown dito. Very premium talaga ang datingan, lalo na't meron siyang emblem dito sa gitna. Oh.
Okay, purely digital po ang kanyang instrument panel. And then sa kanyang mga switches and button, ang linis din po ng kanyang pwestuhan, no, di ba? Hindi siya magulo tignan, very organized. High beam, low beam, left and right turn, horn. And then dito po yung kanyang electric starter. And then kasama na po yung kanyang kill switch. And then sa pocket, hindi papatalo si Burgman. Ayan, sa kanan po may malalim siya na pocket dito. Tama-tama po ang mineral water. And then sa ignition po niya, ayan, meron siyang secure shutter key para sa protection ng ating ignition. And then ito, meron pa siyang utility hook dito, malaki. At ang advantage pa niya, meron pa rin siyang extra utility hook dito sila ng upuan. Ayan, may lock pa siya para hindi malalaglag yung ating plastic bag kung sasabit natin. Ayan, malapad na floorboard. Ang maganda dito, hindi ho dito nakalagay yung kanyang battery. And then dito naman po sa left side pocket, ayan, meron siyang cover. At kumpleto rin, ayan, meron siyang USB charging port sa loob. Akala mo hindi siya converted, pero ayan, converted na po into USB. And then ayan, malalim po yung kanyang pocket dito sa left side. Almost equal sila po ng size. Ayan, dami nating may kakarga po dito. Okay, dahil walang extension po dito sa kanyang floorboard, andito po yung kanyang footrest dito sa ating back rider. Ayan, maganda po yung hulma niya, oh. Meron siyang pupwestuhan dito. And then hindi tayo mahirapan sungkitin kasi naka-usli naman siya, di ba? Ayan, medyo silver po ang kulay or chrome yung kanyang alloy na footrest. And then extended naman po pala dito sa kanyang front yung kanyang floorboard, kaya makakapag-stretching po tayo kapag nangangawit na ang ating mga paa. Okay, papakita po sa atin ni Sir Nep yung kanyang U-Box. Ayan, ito po yung sa EX, ano po. Ayan, medyo malaki din naman po siya. Ayan. Pero half face lang po ang kakasya dito. Naisukat na po dati-datin to eh. Dahil yung hulma po ng kanyang upuan medyo mababaw po, dapat medyo pataas, diba? Pero dito ho, okay na po ito, yung gantong size. At mas babagay pag naglagay tayo ng top box dito po kay Burgman EX. Ayan, kita nyo naman yung kanyang grab bar, diba? Malapad, although glossy blue siya, pero maganda. May distansya siya, makakapitan natin ng maayos. So pag naglagay tayo ng top box, sana yung bracket na mabibili, yung hindi na kailangan tanggalin itong ating grab bar, diba? Para mas matibay siya. Okay, meron pong 5.5 liters na fuel tank capacity ang Burgman EX 125. And then good news mga ka-riders, sa fuel consumption nasa 52.6 kilometers per 1 liter sa manufacturer's claim. And then sa top speed naman po niya, manufacturer's claim din, 95 kilometers per hour. Same specs pa rin naman po, 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam, air-cooled sa kanyang cooling system, FI naman po sa kanyang fuel supply system, 125cc displacement. And then meron po siyang maximum power na 8.4 horsepower at 6,500 RPM. Maximum torque naman po na 10 Nm at 5,000 RPM. Sa curve weight naman po niya, tumitimbang po siya ng 112 kilos. And then meron po siyang 160 mm na ground clearance at 780 mm na seat height. Buti pa isukat natin. Dahil tayo po ay 5'8", tingnan natin na kung sakto lang sa atin. Ayan. Medyo mainit lang dito sa pwesto natin, ha. Ayan, kita nyo po, ha. Tiyad po tayo. Siguro ang solusyon dito kung tayo po ay medyo kinapusay, tabas-tabas lang po siguro ng upuan. Pero nakakapanghinayang tabasin po to. At lambot po ng kanyang upuan, no. Tapos ang ganda po ng hulma, yung shape. Talagang sumakto po sa ating puwitan. Ayan, o. And then ang lapad din ng kanyang floorboard, di ba? Ayan, then may extend din natin naman, oh. Ayan, di ba? Noong una akala ko maigsi po siya, pero hindi ho. Tayo po ay 5'8", mahaba po ang hita natin sa kabinte, pero saktong-sakto po sa atin, oh. Panag-i-extend po tayo at nangangawit sa pagmamaneho sa katagalan. Ayan, oh. Nakapag-relax-relax po tayo. And then medyo maliit lang po yung kanyang manibela, hindi kagaya ng iba na mga Maxxis Code, ang lalapad. So dito, abang tama lang po sa atin talaga, oh. Hindi tayo masyadong buka ang kamay. And then sa turning radius, ayan, may distansya pa rin naman sa ating hita. At maliit lang yung kanyang bar end, bakal na bar end. Ayan. Ayan, sa turning radius magkabila, ayos na ayos po ang distansya ng kanyang manibela. And then check natin yung kanyang front brake. Ito po yung naka disc brake na front. Ayan, ang ganda rin ng kapit.
Medyo malalim lang siya pero ano naman, makapit naman. Very effective naman. And then dito po sa kaliwa, yung kanya namang rear brake. Dito po naka-drum brake lang po sa kanyang rear brake. Ayan. And then check natin yung kanyang single-sided shock. Saan nga ba nakapwesto? Okay, dito sa kabila pala. Ayan, ayos lang. At nagko-complement yung lambot po ng foam ng kanyang upuan. Kaya overall okay naman yung kanyang shock. Okay, naka-single disc po dito sa kanyang front brake na meron pong single piston caliper. At ang maganda po rito yung brand niya, Nissin. Ayan, trusted brand po pagdating sa caliper. And then ayan po yung kanyang mechanical drum brake dito sa ring. Okay, magkano na nga ba ngayon 2024 ang Burgman EX125 para sa kanyang updated price? Dito po na natin unahin sa Burgman EX. Ayan mga ka-riders, 94,200 po sa kanyang cash price. Napakamura na para sa isang maxi scoot na motorsiklo. And then magda-down po tayo sa installment 7.3. Ayan, sa 12 months po 10,010 pesos. And then sa 24 months po 5,920. At sa 3 years naman po 4,660 monthly. Then meron rin po silang rebate na 200 pesos. Ayan po ang update na price ng Burgman EX125. Ayan, puntahan po natin si Burgman Street 125. Okay, ngayong 2024 update natin kanyang presyo at bagong kulay. Tama-tama, kulay red sa mga kababaihan. Okay, meron po siyang price na 85,200. Ang price difference po nung dalawa ay nasa 9,000 po ang pagkakaiba ng kanyang presyo. Okay, sa installment naman po 6,700 ang down payment. Sa 12 months po 9,100 sa monthly. Sa 2 taon naman po 5,390 at sa 3 taon po 4,250. Ayan ang update na price po ni Burgman Street 125. Okay, nandito po si Sir NJ para i-update tayo dito po sa bagong labas na kulay ng Burgman Street 125. Sir, good morning. Hello po, good morning po sa mga taga Baybay, sa mga followers po ni Sir June. Color update lang tayo kay Burgman, ano. So, si Burgman natin is standard. Ito po yung new colorway niya is Deadly Summer Red. So, ang nawala na nating color is yung matte red or yung matte Bordeaux red. So, yun yung nawala natin kulay. So, ito yung pinalitan niya. So, other colors naman, so meron tayong available na pearl white. So, meron tayong available na pearl white. Saan ito sir sa Burgman Street pa rin? Okay. Standard po siya. So meron tayong so matte black, meron pa rin siyempre sir. And yung ating stone gray. Okay. Bali, apat sir, apat na kulay. Yung blue, yung glossy blue, so wala na. Okay, na-face out na sir. Okay. Yung color natin. Yan po. Sir, i-update ko lang din na ano bang bago dito sa ating Burgman Street 125? Yung IEC niya kasi sir is upgraded na po. At lahat ng mga markings sir, so makikita naman natin yan sa markings. So basta pick yung markings natin, so updated na po yan. So upgraded na. Okay. Sir, ano ba naging issue dun sa mga naunang version? So yung nauna kasi sir, yung sa ano, di ba, yung INC. Yung sa minor sir, yun di ba, yung kalimitan na naging issue natin kay Burgman. So ngayon kasi sir, in-upgrade na yun ni Suzuki. Lahat ng may mga markings sir na kulay pink na dumadating na Burgman. So ayan na yun sir, kasama na yan sa mga upgraded version. Okay, sige sir, pasyalan naman natin itong bagong dating na kulay silver to sir. Yes sir, i-update lang sa kulay natin. Ilan na nga ba ang kulay ng Burgman EX? So ayan sir, kay Burgman EX naman, so syempre nandiyan pa rin yung ating matte black tsaka si bronze.
Dalawa. Opo, so nandiyan pa rin yung dalawa. So nadagdag lang si ating matte silver. Ayun. So tatlo na sir. So tatlo na po sila. So lumalaki na yung pamilya ni Bergman. Okay, tama na. Upgraded na rin po yung ISC po niya. Ano? So ito sir, kung napapansin naman natin yung mga pins na marking. Tapos yung gulong niya sir, di ba? Yung gulong niya. Naging malaki na. Size 12 na yung diameter na. Size 12 na rear. sir. Ayan. Parehas pa sa harap na sir. Opo, parehas na po sila. Magandang umaga po ulit. So sa mga naghahanap po ng ating maxi scooter na Bergman EX and yung Bergman natin na standard. So available po siya dito sa amin sa Suzuki Motorcycle Pagsangan. So located po kami sa Aresa Complex, National Road, Barangay Binyan, Pagsangan, Laguna. Open po kami from 8 AM to 5 PM, Monday to Saturday. And pwede niyo po kaming subaybayan sa aming Facebook page, so Suzuki Motorcycle Pagsangan. So sa mga busy po dyan, so sa mga hindi makakapag-apply or hindi makakapag-inquire, so pwede kayo mag-inquire through Messenger. So pa-like and follow na lang din po sa amin. And siyempre kay Sir Jun. Okay sir, maraming salamat uli guys.